Ito kaya, itong ating itong ating kaisipan. Kaya kanina, ako na unawaan ko si Uncle Jeff kung bakit napakahirap sagutin ng katanungan natin. Paano kung cynical ka na, no? Sa mga nagtatanong, sa inyo, kayo ho, di ba minsan naiisip mo, may pag-asa pa ba ang bayan na to? Madalas na aking mga nakakadaupang palad, nakakasalubong o nagtatanong sa atin na mga nagtatanong ng ganyan, ayun hubang mga maalam sa nangyayaring politikal sa bayan, yung sumusubaybay sa mga balita, pinakikinig sa mga balita. Kasi nga girl, itong sona na ito sa Lunes, mga kapatid, excited ho ba kayo na manood pa nito o mapakinggan ano pong sasabihin ni Ferdinand Marcos Jr.? Girl, matanong lang kita. Itong sona ni Pangulong Marcos sa Lunes, pang ilang sona na magmula ng EDSA People Power 1 o panahon ni Corazon Aquino? Naku, di ko mabibilang yan. Ang dami nun. Oo. Mga kapatid, ito pong sona sa Lunes ay pang 41st ng SONA. Ba? Ika-41 SONA magmula nung nagkaroon po ng EDSA People Power 1. Kasi kung pupuntahan mo, bibilangin mo yan, Cory Aquino, 6. Fidel Ramos, 6. Joseph Estrada, 3. Gloria Arroyo, 9. Noynoy Aquino, 6. Rodrigo Duterte, 6. Alright, ito pong kay Ginoong Marcos, ngayon pong Lunes ay pang-5. So, 41 na SONA. Kaya doon po sa mga nakatatanda siguro, baka ho nawawala na din ng excitement. Sabi ko nga, yung iba siguro baka po excited, yung mga perhaps naimbitahan, sorry po magpapasintabi ako, yung mga ang iniisip, excited na akong isuot ang aking barong, ang aking gown, ang aking alahas. Oo, Filipiniana, mamahaling relo. O ang aking kumustahan, katsikahan doon sa plenary. O syempre, irarampa ang bag. Pag-ikot-ikot ako doon, kamay-kamay ako doon, etc. Oo. Sorry po hindi naman siguro nga ganon sa iba, no? Kasi nga ang iba, payak ko naman din po ang kanila pong pagtungo dito sa event na ito. Pero bilang Pilipino, kasi ngayon ang katanungan lagi pati ng media sa palengke, o anong inaasahan mong sasabihin ni Presidente? O anong pagkatapos ng SONA? O anong reaksyon mo sa sinabi ni Presidente? Mga kapatid, sa totoo lang, kaya hindi ho natin masisisi yung mga cynical o wala na pong inaasahan pa, kasi nga nasaksihan na po natin ang 40 SONA. Yung panganay kong anak, 41 na ipinanganak 1985 Hindi ba? So mga kapatid, kung pupuntahan mo lahat ng SONA nila, ano ang kanilang mga unang-unang sinasabi lagi? Ano ang kanilang ipinapangako sa bayan? Anong mga sinasabi nilang mga programang nagawa na nila, gagawin pa nila? Corruption. Natanggal si Marcos nung una because of corruption. And of course, human rights abuse, etc. etc. Corruption. Panahon ni Cory Aquino. Itong huling SONA ni Junior, mahiya naman kayo Lalo pang tumindi korupsyon Dati-rati po, 100,000 lang ang ninanakaw nila, ngayon po trilyon na. So, sorry cynical na cynical, di po ba? Totoo naman Ito nga't research ni Patricia lahat ng usapin ng mga issues po involving corruption nung panahon ni Cory Aquino. Ayoko nang balikan yan, di ba? Yung mga lahat, pay amari deals, etc. etc. Hanggang sa panahon ni Gloria Arroyo na pinakamaraming issue din po ng corruption. Panahon ni Digong, meron din, di ba? Formally, etc. 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 So, corruption. Sorry po, may nagbago ba? Nabawas-bawasan ba?
Ito nga po, hawak ko dito yung isang statement itong mga foreign business groups na nananawagan na, Mr. President, yung iyong is in doing business, parang kailangan pa daw palakasin. So, ano ibig sabihin nito? Hindi pa rin po maayos yung pagninegosyo. Bakit? Yung corruption. So sa Lunes, ano pang asahan natin? Mahiya naman kayo. Oo. Wala na kaming hiya. Sorry po ayoko nang, sige sa Monday, i-replay ko yung mga sinasabi ni Presidente tungkol doon sa Yap Brothers, mga soundbite nila. Hindi, anyari. Kaya hindi natin din maiwawaksi sa isipan yung kahit na nung panahon ni Noynoy Aquino, selective justice, ganun din ang issue Hindi ba pinipili lamang ang pinananagot? So ngayon, ganito rin po ang damdamin ng iba, ng marami. Pati nga itong impeachment, para baka pinahahaba ninyo Kasi para may hinihintay pa kayo. may ganun kang pakiramdam. So, corruption. Agriculture, por Diyos, por Santo Panginoon. Agriculture siya. Sa bawat zona, farm to pocket roads, bawat zona, irigasyon, di ba tulong sa magbubukid. Tanungin po natin ngayon ang Federation of Free Farmers. Kada kausap natin Tanungin po natin sila. Oo, laging Magmula noon. Opo. Mas umunlad na ba ang ating agrikultura? Maaaring sabihin po ni Ginoong Laurel Chu, hindi, nakamamahagi na kami ng mga makinarya, etc. Sandali lang, yung mga makinaryang yan, ngayon, wala bang question? Meron pa rin I mean, sorry po sa nakikinig sa atin, masakit pakinggan, di ba? Parang, Ted naman, nawawalan kami ng pag-asa Pero yan kasi ang katotohanan. Hindi ba, Ted naman, kapag ganyan ang sinasabi mo, parang ayoko na makinig kasi nga parang nasisiraan na ako ng loob. Parang nakakabigat ng loob, no? Diba, Pag pinapakinggan mo yan Pero, iisa-isahin ko ito. Kasi nga, at the end of the day, think about it, no? Nasaan ba ang problema? Nagkaroon ng EDSA 1, nagkaroon ng EDSA 2. Basic. Corruption ang pinagmulan nun, di ba? Joseph Estrada, corruption. Hindi po, nasaan ba ang problema? Is it the system? Kasi sabi nila, alam mo, mahirap kasi din sa atin, 6 years lang ang presidente. Paano daw kapag mahusay yung presidente, kapag marami siyang programa, hindi niya matatapos. Oo. Si Marcos nga, nung unang taon niya, party, di ba? Ano yung karera sa Singapore, etc. Nung una, di ba? Isipin mo parang happy lang, and then ganun din po ang nangyari, no? Eventually po, yun na, boom! Eto na yung kanyang kasama sa party, mga sangkot pala dito. Panahon din po ni Pangulong Noynoy, ganun din po nangyari nung una. Sorry po sa mga nanungkulan sa kanya, pero di ho pa nung bandang dulo na, saka sila nagsisingabot, nagmamadali na po sa proyekto kasi kung kailan na ho patapos, tsaka minamadali para magkaroon ka ng accomplishment. Kahit na ho yung Skyway na yan kailan pa nagsimula yan And in fairness po, pinabilisan na rin, etc. So pag pinag-usapan po natin, balikan natin, agriculture. Ano ho ipapangalandakan natin? Ngayon ho, mas lumaki ang ating pangangailangan sa importasyon. Sinasabi na yan ng DA, sinasabi na yan ng FFF. Because of so many factors. Irrigation na naman. Hindi po ba? Pag sinabi po natin mga kapatid na SONA, yung mga na-accomplish at mga ipinapangako, definitely po, lalabas na naman dito yung usapin ng edukasyon. Eto na. Doon sa agriculture po, ang solusyon, importasyon. I don't think that they will have that capability. Edukasyon. Ano na naman to? Pag-uusapan natin, classroom. Ano pa? Teachers. Ano pa? Libro. At baka ngayon, ito, mabanggit na itong problema ho natin sa mga kabataan, di ba? And basic, yung quality of education. Right? I mean, sorry, ikaw, feel mo ba to?
Kaya, excited ka ba sa SONA? Kung ikay nakapanood na ng 40 SONA at pakiramdam mo, ganun ka pa rin, ewan ko na kung maging excited ka pa dito. O maliban dyan, sa edukasyon, health. May solusyon, privatization. Health. Hanggang ngayon po, naandyan ang mga imahe ng namamatay doon sa kanayunan sa kawalan ng kaukulang health services. Yung pong pumipila araw-araw manghingi ng tulong sa mga politiko, naandyan pa rin naman. Punta ka ng heart center ngayon at gusto mo magpa-opera ng puso mo. Tignan mo, kapag sinabing, ano ba, may pambayad ka ba? Kung kailan ka maoperahan, mamamatay ka na, hindi ka maoperahan. Sa haba ng pila, sa kakulangan ng operating room, etc. etc. Tanggapin natin ang katotohanan na to, mga kapatid. Di ba? Oh, naiiyak ka na eh. Eh, sabi ko sa'yo eh. Ayoko na ituloy ito. Hindi, ituloy mo. Yan ang tinatawag na #sad reality. Walang umiisa sa inyo masakit. mga sa amin. Oo, masakit pakinggan. Pero yan po kasi talaga ang katotohanan. Sorry po uulitin ko, ako humihingi po ng pangunawa kasi yung iba baka ayaw na makinig, napapaganda kasi nga nawawalan ka ng pag-asa. Pero please, please, opo, think about it. Nasaan ba problema? Is it the system? Is it the people running the system? Or is it the people electing those people running the system? Or lahat na po ito na pinagsama-sama? Hindi po ba? Health. O, puntahan pa natin mga kapatid, itong modernisasyon ng transportasyon natin, pagko-commute. Diyos ko po, Panginoon. Ako po yung nagawin ng Vietnam 20 years ago. Inabot ko pa yung yung airport ng Ho Chi Minh, yung Saigon, no? Oo, na dati pang airport nila, kung kayo para siyang old domestic. Alright. Nung ako'y nabalik doon one time, Diyos ko po, ibago ng airport eh. Yung Danang, napuntahan ko po rin yun 20 years ago. Yung Danang, yung dating airport niyan, mga kapatid, ay airport na parang yung lumang Boracay na maliliit lamang na aircraft. Ganun lang airport noon. Si Mr. Velasquez, doon na galing eh. Oo. Anong dating? International Airport, di ba? Sabi niya, mas maganda na daw. International Airport. Kaysa sa airport natin. Kasi nga po, dagsanang etc. etc. So yung Vietnam, mga kapatid, yung dati-rating kanilang, iisa lang kanilang highway number 1 from north to south yan. Parang EDSA nila yan. Lumulundo-lundo pa yung highway niya. Oo. Ngayon, pag pinuntahan mo sila sa development nila, ang laki na po ng pinagbago nila in 20 years. Hindi po ba? Sa Thailand, kung napupunta rin po kayo, ang laki na po ng pinagbago. Pero tayo, 30 kilometros lang na tren. Importante, MRT-7. 20 taon na, di pa tapos. Kung kahit na lang po 1.5 kilometers per year ang ma-accomplish mo, tapos na yan eh. Hanggang ngayon po, di pa rin tapos. Common Station, hindi pa rin tapos. LRT1 extension, remaining 6 kilometers, hindi pa po tapos. Tutuloy ko ba to? Tuloy mo, Ayoko ituloy na mo. Hindi tuloy mo kahit masakit sa puso, ituloy hindi mo. Nga, kasi nga po, gisingin natin ang ating mga sarili. Ba't mangyayari to? Ba't hinahayaan natin mangyari to? Dito po, sa MRT-7, interest ng mga negosyante ang inuna ng gobyerno kumpara sa karapatan ng mga mananakay. Away sa pwesto ng common station. Awayan po kung saan ilalagay yung final station sa San Jose del Monte, Bulacan. Nag-aaway yung mga negosyante, nahihinto yung proyekto. Dito rin sa Cavite, ganun din. Makapangyarihang pamilya rin po. Hindi man nila aminin. Ngayon, nagbabago na po ng tunog si Banoy. Banoy! Iba na ang laman ng balita ngayon. Nakakadismaya. Hindi po ba? 6 kilometers na lang, oh. Ilang dekada bago matapos yan. MRT-7 po, halos 20 taon na di pa tapos. 30 kilometers lang ito. Hindi po ba? Pag pinag-usapan natin po ang infrastructure project por Diyos por Santo, ang DPWH po may pinakamalaking budget after education. Pero bakit ganito pa rin?
Kuryente. Sorry, ang haba eh. Hindi, ituloy mo, Ah. ituloy mo. Kuryente. Mga kapatid, hindi ko na po ito, pinaghandaan po natin ito, no? Masakit pong pakinggan, masakit isipin, pero please magpakatotoo po tayo sa ating pong buhay bilang mga Pilipino. Magtanong-tanong po tayo. Tanungin natin ang ating mga sarili. Lalo na po sa mga kaidarang ko na nakapanood, nakapakinig ng SONA 41 years ago. Hanggang ngayon, ano na po ang nagbago? Usapin ng political dynasty. And Hindi po ba? I Yung don't think that reform they will sa have that ating halalan, capability. hindi po ba? Ito ho ang katotohanan sa bayan na ito eh. Sino ba ang umuunlad? Yung mga mauunlad na. Pero tayo po, tuloy-tuloy lang tayo. As a matter of fact, ngayon, ang resulta po ng survey, mamamangha kaya ang galing ng Pilipino pumili. Kaya maganda rin tanongin yung survey firm eh. Yung bang tinatanong nyo sa bawat survey, yung pa rin ba mga tao na yon? Sila pa rin ba yun? Tingnan ho yung survey. Sino nangunguna pagka-senador? Hindi ba? Kaya isipin mo, ganon. So gusto mo ng change. Pero yung pinipili ng nakararami, with all due respect, ay ganun pa rin sila pa rin. Search is changing. EIN Presswire helps your news get discovered by AI. People now discover brands through AI-generated answers. Those answers rely on credible, publicly accessible content. Get one free press release. Mga magpapatakbo sa gobyerno. Think about it. Pag-isipan po natin, ha? Ulitin ko, ako po, personally, hindi na ako excited sa SONA. Kasi yung sasabihin niya ay words. Words. Tanungin mo siya, hello, yung mga words mo nung una mong SONA, anyari? At balikan natin lahat ng SONA. Bakit ganun pa rin tayo? Hindi po ba? Words. Yan pong sonang yan ay words. Puro words. Pero sa gitna ng mga words na iyan, tanungin niyo po, yung inyong manggagawa na nakakadaupang palad, kung kumusta na po ang buhay niya sa ngayon. Kaya kung kayo po ay excited, well, good for you, kahit papaano, meron kang na-excite ka. Tataka nga ako, ba't ka magbabarong sa Lunes kung wala ka naman sa SONA? Bigay mo na eh, gusto nila eh. Oo, Okay. wala kayo. So ang aming pong t-shirt ngayon mga kapatid ay The government. napapanahon na rin. Yes. ang Pakisabi nga, nakalagay. ano ba nakamarka dyan? The government you elect is the government you deserve. At nawa, yung mga nasabi mong yan, hindi man tumatak sa mga nakaupo sa gobyerno, sana tumatak sa mga taong pumipili sa uupo sa gobyerno. Sana tumatak sa kanila Sige yan. po. Kasi kaya naiintindihan ka naman namin. Alam mo kung ikaw after all these years sa papagod ka, ako nga 6 na taong ko pa lang itong ginagawa eh. Pag naiisip ko yung problema ng Pilipinas eh. Tapos ngayon may impeachment Diba? ka. Oo. Tama ho naman yun, di ba? Panagutin natin ito. Accountability, etc. Yeah, etc. transparency, accountability. Pero yung accountability po, walang pinipili dapat yan. Dapat sa lahat. Dapat hindi sa kaaway lang. Hindi ba? Ewan ko lang kung yung mga DDS ka naman ngayon, wait ha? lang. Itong mga sinabi mong to ha, simula ko napakinggan nyo kanina hanggang sa ngayon na natapos, ewan ko na lang kung tatawagin nyo pang one-sided yung komentaryo na yan. Matatawag nyo one-sided yon? Lahat tinira mo eh. Sorry. Lahat inisa-isa mo. Sorry. Kapag tinawag nyo pang one-sided yan, lumapit kayo dito. Lumapit kayo sa akin. Susuotan ko kayo ng barong. Hindi ba? Opo. Yung kasi mahirap din sa mga Pilipino eh. Systemic talaga yung problema natin. It's not just the government. Minsan the kahit system. sinasampal na sa iyo yung katotohanan, alam mo naman yung katotohanan. Ayaw mong tignan, ayaw mong pakinggan. Kasi kabilang ako dito sa grupo na to. So kahit ano makita kong mali, tama pa rin para sa amin.
bago po natin mahalin at iduluhin ang kahit sinong nasa gobyerno, kahit nasa ang banda po kayo, kahit nasa ang kulay kayo, ang una po nating isipin, yung bayan. Yun sana, yung bayan. Oh. Wag po kayong one-sided lang. Tignan po natin ito sa kabuuan. Ay, saglit lang ako nagsalita, napagod na ako. Ikaw, ang haba nung sinabi mo. Lagi siyang parang hinihingal. Ay, sorry. Nakakapagod pala itong ginagawa ni Ted Filon. Oo. Pero kung ikaw, sanay ka na dito. Ako hindi pa masyado. Talaga nakakapagod ito. Sige. So yan po, Oo. yan po ay atin lang pong napag-usapan kasi nga po SONA sa Lunes. Alright? And you will watch the same clips again. Replay lang po. Interview sa nasa palengke, nasa tricycle terminal, interview sa mga bahay, nanonood ng SONA. Anong masasabi mo sa SONA? Ano, nakulangan ka ba sa SONA? And then coverage din po ng mga kung sino nakabarong, sino maganda, sino ang maporma, sino ang glamorosa, sino ang ganire. Same coverage. Same. Right? Kasi yun po, yun na po yun eh. Yun na po yun. Yun na po yung excitement. Pero yung iba po, wala nang pakialam. Kasi wala kong mamam. Wala akong chibog. Hindi ba? Pero sa ibang mga tao din po naman, ang atin is that, okay, same. So, ganun na rin po yun. Pagkatapos niyan, same pa rin. Alright? Kaya po tayo dito nasasadlak. Kaya tayo dito nauunahan na ng ating mga kapitbahay. Dahil lahat, same. Think about it. Serve the people.